Isang emosyonal na tagpong nasaksihan ngayong araw sa loob ng Korte Suprema matapos personal na makipagkita si Pangulong Kuting Jr. upang manawagan ng awa para sa kanyang may bahay na si First Lady Liz Satanas Marx. Ayon sa mga ulat, lumuhod umano ang Pangulo sa harap ng mga mahistrado at nang mamakaawang huwag ituloy ang parusang bitay na ipinupukala laban sa unang ginang kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. Ang tagpong ito ay naganap matapos isumite ng prosekusyon ang mga ebidensyang nagsusulong ng pinakamabigat na kaparusahan laban kay Liz Satanas. Ayon sa kanila, sapat umano ang mga nakalap na dokumento, testimonya at video upang idiin ang First Lady sa pagkakasangkot sa malawakang operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Mali namang itong itinanggi ng kampo ng unang ginang at sinabing ito ay isang political demolition job. Sa kabila ng emosyon na apila ng Pangulo, nananatiling tahimik ang Korte Suprema sa magiging desisyon nito. Patuloy namang hinihiwok ng publiko ang mga taga-suporta ng administrasyon ang katarungan at patas na proseso habang tumitindi ang tensyon sa loob at labas ng hukuman na kaabang ang buong bansa sa maaring maging hatol ng posibleng pagbabago sa kasaysayan ng pamahalaan. At yan na ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. News. Okay, let's talk about that. Okay. Alam nyo, nung narinig ko yan, buti pinaalala nyo yan sa akin. Tignan ko nga, ano ba ang report dyan? Pastor Kibuloy. Tignan natin Kibuloy. Heart Center. Legit ba yan? Parang legit yan, di ba? Popular now. Heart Center. Alam mo, nakakatakot yan. Nakakatakot yan, mga palangga. Oh, it's true. Detained, Sunstar Cebu. Detained tele-evangelist Pastor Kibuloy was confined at the Philippine Heart Center after complaining of chest pain over the weekend. Okay, out of 4 hours. The Philippine National Police provided photos during the transfer of Kingdom of Jesus Christ. Okay, Pastor Kibuloy. 2 hours, detained religious leader Apollo Kibuloy has been confined. Okay, let's talk about this. Naalala ninyo yung Picoy video ni JM Morales, ni Agent Morales, na hanggang ngayon doon sa PIDEA Leaks, na sinasabi doon sa video kay Morales na wag ka nang magsalita, Morales, wag ka nang mag-witness sa Senate. Magsabi ka lang kung anong gusto mo, babayaran ka and everything, kasi kung hindi ka susunod, pwede kang magurgor. Pwede kang maaksidente o pwedeng bigla ka na lang magkaroon ng sakit sa puso. Kaya iyaan, hindi natin alam ang detalye, pero pwedeng mangyari yan kasi napaka-healthy ni Pastor Kibuloy. Unless kung may history siya sa ganyan sa kanyang heart, may heart problem siya. So pwede yung tubig niya, sinasaksakan ng pangpa-gurgur dahil narinig mo yan mismo doon sa video na yun na sinasabi, doon sa Picoy video na yun na ipinakita na inutusan ni Liz Satanas si Kumar. Silang dalawa nakipagsabuatan based on that video na kailangan pumayag si Morales dahil kung hindi pwede siyang masagasaan or magurgur sa magbigla na lang matumba sa sakit na sa puso. So we're praying for Pastor Kibuloy na sana hindi siya magurgur dyan kasi hawak nga nila sa liig eh. Kaya diba yung QOJC nung September 21 ng birthday ko, sa Liwasang Bonifacio, wala sila. Yun nahuli na si Pastor Kibuloy. Kasi hinahawakan siya sa liig. Sa paghawak sa liig kay Pastor Kibuloy, isa yun. Sa sinabi sa kanya na patigilin ang mga kingdom members o kingdom workers, patigilin or else pahirapan siya. Di ba sinabi mismo was it Marbil? Yeah, Marbil, na gagawin nila ang lahat para oh my God, kakablaglag natin yan. Gagawin nila ang lahat na mag-suffer si Pastor Kibuloy sa loob ng kulungan. Yung pag-detain niya, he's already suffering. You know what I mean? Yung pagpakulong pa lang sa kanya, dahil dyan sa pag-refuse niya na umattend sa Quad Committee na yan. Yan yung reason. Nagsasuffer na siya. Pero bakit
namutawi sa bibig ni Marbil na kapag they will make sure na mag-suffer si Pastor Kibuloy. Balikan nyo yung pinagsasabi natin noong nakaraan. Darjen Abela, thank you palangga. So ito yung mga bangag Bongbong Marcos, thank you. 'Di ba? So ito yung ito yung mga sinasabi natin. Kauulat lang natin 'yan eh. I think wala pang isang linggo yan na sinabi ko, mga kababayan. So ano nangyari doon? So pwedeng dahan-dahan nilang ginugurgur si Pastor Kibuloy. That's number one na pwedeng na ano to? Ang luma na to ah. Pwedeng mangyari yan mga kababayan. Okay, tingnan natin to ha. Okay, na-overwhelm. Ayun, Kibuloy. Ito sabi ko, 8 days ago, Kibuloy siguradong pahihirapan sa kulungan. 8 days ago. Binlag natin yan dahil sinabi ni Marbil, ito na yun. Tignan natin kung ano ang reason kung siya ba ay may history ng heart problem. Kasi kung bigla-biglaan to, kasi mukhang healthy si Pastor Kibuloy eh. Wala naman tayong narinig sa kanya in the past na siya ay nasugod sa ospital or may iniinda siyang heart problem. 'Di ba? So we'll see. Mga kababayan, let's pray and I hope you have to do your thing mga kababayan. You have to speak up. Wag na tayong umasa na matuloy pa yung mga AFP, PNP na yan. You have to do your part bilang Filipino. Napapanagutin itong mga bangag na ito. Kailan kayo mag-speak up? Speak up pag kayo nasusunod na matsugi sa baha. Panglangga, it's better na mag-speak up kayo. Kaysa naman, aanurin na lang kayo bigla ng baha, katulad ng pamilya ng rescuer, tapos bibisita kunyari si Lisa Tanas, mag-iiyak-iyak, magko-crocodile tears sa buwaka ng ina, na nakatingin sa camera ang inayupak, talagang planado nila para i-capture. Diba? Antayin nyo pa ba yun na maanod sa baha ang mga pamilya nyo o kayo mismo maanod sa baha? It's better na manindigan. It's better na mag-fight for what is right now. Lumabas sa kalsada, mag-speak up. Kaysa naman antayin pa natin, tuliin ko lahat yung mga talawan na men and women. O yung, tuliin ko rin yung mga yung mga, may term dyan eh. Genital parang mutilation something sa Africa may ginagawa yan eh. May nabasa ako dati na isang modelo na yung mga girl lalo tinutuli or sinicircumcise. Anong term dyan, mga palangga? Google natin para lang meron akong katahimikan. Okay. Ang tawag dyan? Ayun. FGM. Female Genital Gorgor. Yan. So yan ang gagawin ko sa inyo. Yan ang gagawin natin. Castration, sabi ni Sin. Yan yung FGM ang term. Sa Africa, ginagawa yan yung mga unang-unang tradisyon na I think that's biblical, So yan ang gagawin natin. Hindi ninyo ako nagagawa niyan sa mga talawan ng men and women in uniform. Jujuliin ko kayo lahat. Okay? Kapunin. Yan ang pinakamabilis na na salita. MD. Kapun na lang. Kapunin natin lahat para baka lalo silang tumapang. 'Di ba? Pero again, you have to get up. You have to speak up. Grabe na ang ginagawa ng gobyernong ito. Bigla-bigla naman po yung kay Pastor Kibuloy, malakas pa siya, nakakalaro pa nga ng basketball, sabi ni Mami Let. Exactly. Very healthy, very athletic, tapos biglang nagkaroon ng ganyang problem. 8 days ago, sinabi ni Marbil na make sure magpahirapan nila si Kibuloy. Baka yun na nga yung pahirap? Sa ganitong mangyayari, alam nyo kayo mga kingdom workers, I know, sumusunod kayo kay pastor o sa mga leaders ninyo. Kung ako sa inyo, mga palangga, ituloy-tuloy nyo na yung laban ninyo, lahat kayo. Kailan pa pag natsugi na si pastor? Pag ginorgor nila? What's the point of being alive in this world na kinikitil kayo lahat? Lahat kayo, not only kay OJC, na ayaw nyo lumaban. Ayaw nyong magsalita
katulad ng mga hindi patuli o mga talawan na mga men and women in uniform. Ngayon, mga palangga, you're still the most courageous vlogger, sabi ni Barbara. Kabata, basahin natin yan para bonggang-bongga. Okay? So ngayon, yung ating balita kahapon, tungkol sa DOH. Ito, alam mo, sabi ko nga ba may magme-message sa akin eh. Alright? So, may nag-message sa atin, si pangalanan natin? Si Juan de la Cruz. Okay. Okay. Ngayon, sabi sa akin, ayan, no? Yung DOH, USEC na si Molly, aka Molly Chong, na nagpapanggap na MD o medical doctor, pero dentista ang kanyang profesyon. Okay? Ngayon, ayon sa puting ahas, Miss Maharlika, nabulabog mo, sabi niya, nabulabog mo ang buong DOH. Actually, pati po si Ted Erbosa, kasabwat lang din po nila, pero mas powerful yang si Yusek Molly. Pero pare-pareho lang po sila. Akala ko kasi si Erbosa medyo matino ng konti kahapon. Pero ayon dito, Miss Maharlika, pare-pareho lang po sila. Kaso lang, mas powerful si Yusek Molly kasi po back up talaga siya ni Lam o aka Lee Satanas. Kaya totoo po yung issue na sinabi ninyo kagabi. Sabi dito, si Undersecretary Molly po ay kapatid ni Congresswoman Rida Robes. Kailan nyo ba yan? Yung Rida Robes? Okay. Kung nag-google yung hayop na to. Parang nandyan yan sa Wadcom okay. Ito yung tsura niya. Okay. Ito yung tsura niya. Itong hinayupak na ito. Okay. Ito natin yung tsura. Mukhang kawatan na. Okay? Ngayon, ito galing po ito ang message natin sa, mukhang ang kawatan ang hinayupak. Okay. Lahat naman sila dyan kawatan. Sabi niya yung si Yusek Molly po ay kapatid ni Congresswoman Rida Robes. Kaya naman pala, ng San Jose del Monte, Bulacan. Si Robes yung nagsasabing parang bata si Inday Sara at si Robes yung mga at ang Quadcom ang umaatake kay Inday Sara. Okay? Kaya naman pala, gusto nilang burahin yung project nung Duterte administration. Actually, hindi naman daw Duterte administration project yun matagal na yun nadak na lang ng mga Duterte. Basahin natin. Kaya totoo po yung sinasabi ninyo kay Molly Chong. Walang hiya po talaga yan. Wala ring magawa yang si Erbosa, Miss Maharlika. Kasi si Molly nga yung nasusunod. Alam ko lahat yan, sabi niya, Miss Maharlika, alam namin lahat yan dito. Okay? Natarantado at nagsisiga-sigaan silang lahat dito, minamaltrato o inaapi yung mga matatagal na dito. Alright? Pinag-iinitan po. Okay? Pinag-iinitan po lahat ni Molly. Sabi niya, ni Molly yung mga sumasagot at feeling nila na sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Gusto po nila ipatanggal lahat kapag nakita nila na nag-like, nag-share ng mga Duterte post o kay Inday Sara. Kita mo do? Mga ayop na to, mga bangag talaga. Pag nakita po nilang nagla-like at nagpo-post sa mga posting na mga Duterte, papatanggal po ni Molly. Ito mo, may mga ganito pa palang chika boom boom. Okay? Yan pong na yan, yung... Okay. Ano sabi niya? Yung iba pong, yung posisyon pong yan, medyo malabo sabi niya, yung posisyon pong yan, yung posisyon pinag-iinteresan nila. Alright? At ibinibigay nila, ano posisyon? Ibinibigay nila sa mga tao na pinapasok ni Lisa dito sa DOH. Sila po lahat ang may control sa lahat ng supplier. Sila niya nila Erbosa. Pero mas powerful si Molly kay Erbosa. Pero magkakasama po sila. Yung isa nga pong alalay ni Erbosa na parang bagman niya, siya po ang nagpapasok ng mga supplier. Ang pangalan po ng alalay ni Erbosa ay si Alan T. o Alan Tope.
I don't know, hindi ko kilala. Yan po yung pangalan dito at kilalang kilala po yan dito sa DOH. Lagi po yan nakasunod kay Herbosa. I'm just relaying. Yung issue po sa mga direktor, okay, na pinatatanggal at tinatanggal nila at mga tinanggal nila, lahat po yun about sa Healthy Pilipinas. Totoo po yun. Yung Healthy Pilipinas po, hindi naman po talaga kay Pangulong Duterte yun. Naabutan na po yun ni Pangulong Duterte. Google nyo yan. Hindi po yan. Kasi kaya po minimaintain niya ng DOH. Kasi madali nga daw pong tandaan yung Healthy Pilipinas. Pero dahil ina-associate nila at sinasabi nilang proyekto ng Pangulong Duterte, kaya po nila tinatanggal yung mga direktor o yung mga tao dito na sinasabing naninindigan na yan ay hindi kay Duterte at dapat yan ay i-promote na ay ano na lang, ituloy na lang dahil may mga collaterals pa o may mga like Tumblr, may mga yung mga gamit na mga natitira doon na pwedeng ipamigay sa taong bayan. Okay? Okay. Sabi niya, hayop po talaga yung si Molly. Gusto niya ipatanggal yung Healthy Pilipinas. Kaya tama po yung informante ninyo. Kasi sabi niya, dahil trademark nga daw po yun ng previous administration. Dapat daw palitan yung Tumblr ng Bagong Pilipinas. Di ba ang kaputahan ng mga ito? Dapat ilagay dyan bagong bangabangag. Kaya po, natutuwa po kami, Miss Maharlika, nung binoljak nyo sila. Imagine mo, Miss Maharlika, pinabubura dito sa amin. Naka-Tumblr na lang yan, buburahin pa namin. Yung time po na ikukonsumo namin dyan para i-erase yan. Hindi naman marirecognize na yun ng tao kung kaninong project yan. Ang taong bayan, dahil uhaw, gutom po, kahit ano na lang iaabot mo, magpapasalamat yan sila. They don't care about the logo, Healthy Pilipinas or whatever, Miss Maharlika. Meron nga po isang direktor, okay, na nagsabi, hindi naman yan trademark ng past administration. Sabi niya, dito daw ng director, as a whole, yan po yung idea ng DOH. Kasi nga po, madaling tandaan. Ayun, tinanggal po ni Molly. Tinanggal po nila. At sinabi daw ni Molly na, sige, ganito na lang. Kung hindi kaya ni Erbos, ni Secretary Erbosa, na sabihin sa inyo, okay? O natanggalin kayo dahil ayaw niyong sumunod at ayaw niyong palitan yung logo na yan, ako na lang ang magsasabi sa inyo. Kung hindi kayo susunod, tatanggalin ko kayo lahat. Kaya ko kayong tanggalin kahit may appointment kayo. Kung ayaw niyong magka-problema, sumunod kayo. Kita niyo, mga kababayan? Ito, random people. Kaya nga nananawagan ako, DOH. DOH, kayo po dyan, mas marami kayo, iilan lang sila. Imagine mo tatakutin. Sige, kung ayaw nyo makinig, ayaw nyo ako sundin. Kahit may mga appointment pa kayo o matagal na kayo dito, tatanggalin ko kayo. Sumunod kayo para wala kayong maging problema. My God, mga kababayan. Hindi po bagong Pilipinas, kundi bagong bangag Pilipinas. Nakita nyo? Lahat ng ating mga in-expose dito, mga kababayan, ay like 8 days bago mag 8 days inuulat natin, then now nangyayari kasi nga kung papansinin ninyo ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, imbis na umusbong, hindi ba dapat ang mababalitaan natin kung matino ang administrasyon na ito, nagkaroon ng natapos na ang 1 million houses para sa mga indigent Filipinos. Nasaan yung 1 million houses? Wala kang makita. Dapat ngayon, mga OFW, nagbalikan na, nagbigay tayo ng 100,000 o 200,000 jobs. Di ba? Ang ating mga digital infrastructures, ang ating mga Wi-Fi and everything, lumakas na, ang ating mga school buildings, mayroon ng bagong, nag-inaugurate na tayo sa ating bagong school buildings kasi tapos na after 2 years ni Bangag. Pero wala. Meron na tayong hospital sa Region 1, 2, 3. Okay? 4, 5, 6, 7, 8. Yan yung mga pinangako ni Bangag. Sana yun yung mga nababalitaan natin. Pero ano ba nababalitaan ninyo, mga hitad? Ang nababalitaan ninyo, yung huwadkom o huwadkom o tuwadkom. Ang nababalitaan ninyo about Duterte, Sara-Sara,
panggigipit nila at pagkukontempt nila sa mga resource person. Lahat kinontempt na ng mga walang hiya. Imagine mo, lahat kinontempt na nila, halos wala nang natira, mga kababayan. Ngayon, ano nyo ngayon? 15 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero ang pinagkakabalahan nila, si Inday Sara at si Pangulong Duterte. Alright? Kaya nga 'di ba sa press ko ni Inday, ano dito? Oh, ito kapapasok lang na balita. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mensahe sa kanya ng amang si dating Pangulong Duterte na umalis na siya sa politika. Ang sabi daw ni Inday, darating tayo dyan. Matatandaan kamakailan lamang ay sinabi ni ex-President Duterte na mas mabuti umanong umalis na si Inday sa politika at mamuhay na lamang ng mapayapa. Sa isa namang press conference nitong Lunes, November 11, sinabi ni VP Sara na darating daw ang araw kung saan hindi na siya sasali sa politika. Ngunit, sinabi niya nga to, ngayon ay kailangan daw niyang sumagot sa 32 milyong Filipino na bumoto sa kanya noong 2022 elections. Darating din tayo dyan. Hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Tapos sabi niya, ang problema ko is that I need to answer the 32.2 million Filipinos who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone. Hindi lang 32.2 million, sabi niya, kundi sa lahat ng mga Pilipino. Sabi ni Inday, buhay kasi natin, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. We can only plan. That is always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, pero magtitiwala rin tayo sa Diyos. That's true. Kasi ako, hindi ko naman pinlano na ang maging role ko pala sa buhay, tagabuga ng apoy sa mga bangag o tagamura sa mga buwaka ng inang yan. Kung pwede nga lang, tagalaglag sa bangin sa kanilang lahat. Mas gusto ko yun eh. Diba? Mas powerful yun, mga hitad. Ano pa mga eksena ngayon dito? Grabe ang ginagawa nila ngayon. So, ang dami daw nagkakasakit ngayon. Ano to? Sa dami na nagkakasakit, ER sa ilang ospital sa Quezon City, puno na ng pasyente. Puno raw ng pasyente ang ER sa ilang ospital sa Quezon City dahil sa lumalagong bilang ng mga nagkakasakit. Ayan. Ngayon, Est Avenue, yung Est Avenue na yan, notorious yan. Maraming nagugurgur dyan mga palangga. Ito pala sinabi ni Escudero. Sabi ni Escudero pala, wala tong kwenta. Huwag natin basahin to. Wala na tong kwenta palangga. Kumusta na nga pala kayo dyan mga palangga? Bagyo pa rin. May mga rescue operation ba? Meron bang nakaantala ay nakaantabay na rescue ang gobyerno ni Bangag? O antayin na lang nilang malunod kayong lahat. Tapos magdrama-drama, magbigay ng tigdadalawang perasong yero, tigdadalawang perasong plywood, isang tali o isang tasa na pako, 'di ba? Tapos magdrama-drama si Satanas, mag-emot-emot si Bangag, 'di ba? Anin mo pa ang mga pako na 'yan. Anin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo, patay na ang inyong mga kamag-anak. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may paninindigan, kung kayo ay matutong lumaban, at katulad ng Espanya sa Spain, na sila ay binaha, ang namatay nga lang doon, nasa 80 lang katao wala pang 100. Pero nagtitipon-tipon sila sa gitna ng kalsada at pinaparating nila sa kanilang gobyernong may saltik din siguro o may bangag na hindi sila natutuwa diyan sa nangyayaring namatay o yung hindi magandang management sa pagbaha sa lugar nila. Tayo, anong ginagawa sa inyo? Inuutulan kayo ni Bangag. Bibigyan lang kayo ng 2 kilong bigas. Diba? Kakamayan lang kayo at dapat magpasalamat pa daw kayo, sabi ni Villapuerte, na binisita kayo. Ganyan kayo look down, ganyan po kayo tratuhin ng Bangag na administrasyon na to. Kayo na ang namatayan, kayo na nawalan ng bahay, bigyan kayo ng 2 perasong yero, 2 kilong bigas, utang na loob mo pa sa kanila. Nakita niyo yung mga kahayupan nitong na to? Kahayupan ng gobyernong Bangag na ito, mga palangga. So ito yung sinasabi natin, kung aasa na lang kayo dahil kayo mabait, mga Pilipino mabait, ayaw niyong makialam sa mga welga-welga kasi mas uunahin niyo pa inyong mga trabaho. Naintindihan naman natin yan. Pero forever kayong magtatrabaho, forever kayong magpapakahirap
kung walang real change sa bayan natin. Kung kayo ay napapanmumunuan ng mga bangag, mga kababayan. Ang dami ngayon, may mga nakikita ako, ang krimen. Sa Cebu lang, mayroong may bumaba sa kotse, pinaril yung nasa tricycle. Hindi ko alam kung ano ang pinagmulan, bakit may ginurbor. May mga bata na palaboy-laboy, may sinaksak, kung ano-ano na lang ang krimen. Talagang palala na ng palala ang krimen na hindi ina-address ng gobyernong ito. Yung mga kidnapping, yung Amerikanong na-kidnap doon sa Mindanao, kumusta na? Wala pa rin tayong balita. Na-recover na ba yun? Buhay pa ba yun? O tegi na? Yung mga pamilya nyong kinidnap, nasaan na? Meron bang action ng gobyerno? Patuloy kayong ginaganito. Tapos you don't care about it? Oh my God. Tapos ang pinagkakabala ng UWAD ko, magpa-aresto ng magpa-aresto dito sa mga tao dyan sa OVP, kay Inday Sara. Hinahanapan nila ng butas. Yung inayupak na yung 125 million na confidential fund na yan, na 2022 pa yan, at confidential fund nga yan eh. Ang gusto nila i-itemize. Well, kung ako papayag ako na i-itemize lahat yan, i-itemize din ni Romualdez yung budget nila. I think that was last year. Kaya na-contempt si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric doon sa 2 billion na travel expenses nila. Na ang ginastos lang nila doon is wala pang 1 billion. Nasa 300 lang yata yung ni-report nila na expenses. I-itemize yan kung bakit kayo nangihingi ng 2 billion travel expenses dyan sa opisina natin ng Balustos. Lahat kayo mga buwaka ng ina kayo sa WAD committee, kung gusto nyo nang i-itemize, hindi lang dapat yung i-itemize yung kay Inday Sara. Pati sa inyo, i-itemize nyo sa bawat sentimo. Pero bakit si Sara lang ang gusto nilang i-itemize? Bakit yung mga buwaka ng inang NPA, WAD Committee, Paduano, yung mukhang rapist na pastor, di ba? Yung si Fernandez na Bold Star, bakit hindi i-itemize yan? Si Kimbo, ipa-itemize lahat ang suot na mga luxury nila. Saan galing? Tapos yung mga kawawang workers, yun nga sinabi ni Inday, na nagtatrabaho lamang sa OVP, gusto nilang ipakulong, gusto nilang ipa-aresto. Katulad nung yung isa dito na pumunta sa US, di ba? Na sinasabi ni Fernandez na hindi daw niya matatanggap ang reasoning nitong isang opisyal diyan sa OVP. Yung reasoning na kaya pumunta ng Amerika kasi aalagaan yung kanyang tiyahin ba yun or something like that. Bakit kanyo pangimasukan yung issue nito, yung mga personal na dealing nitong mga officers na ito na hindi nyo pa naman napapatunayan na sila ay nagnakaw. Pero yung putang ay ng Castro nandyan, convicted felon, convicted. Dahil what? Ginamit ang mga kabataan no, nag-abduct. Diba? Nakipagsabuatan sa mga makakaliwang grupo, convicted. Bakit hindi yan? Bakit nandiyan pa yan? Pero itong mga inosente na hindi napatawa ng due process, basta lang i-trial by publicity ng mga hinayupak na yan dahil sa utos ni Lisa Marcos, sa utos ni Bangag, sa utos ni Paluslos na dikdikin itong si Zulaika Lopez at yung iba pang mga kasamahan, di ba? Dahil inuutosan ng gobyerno para sirain si Inday Sara. Si Inday Sara kasi hindi nila mabuljak-buljak na mapabagsak-bagsak. Kaya ang gagamitin nila, yung mga taong inosente na under kay Inday, gagamitin nila para ma-demoralize o sabi nga ni Inday, yun yung kinasasakit ng kanyang loob na itong mga taong ito na wala namang kinalaman, di ba? Dahil lang sa gusto nilang targetin si Inday, ito yung mga pinaparusahan nila. Mga kababayan, ang sabi pa nga ni Inday kanina, natawa nga ako sa kanya. May nagtanong na reporter na, pupunta ba kayo sa sa hearing? Parang ganon. Sabi ni Inday kanina, sabi niya, depende kung gusto ko makipag-away. Pero hindi ngayon, baka parang next year na yata kasi they're busy right now preparing sa kanilang Christmas gift giving at kung ano-ano pang mga, and their anniversary. Diba? So yun ang sinasabi ni Inday. Pero ang ginagawa ng WAD committee na to, ipasupina itong mga inosente at pigain dyan na umamin or magsabi, hanapan ng konting mali. Pero yung mga preso, yung mga nakakulong, yung mga pulboronic, katulad yung nila Guban, nila, sino pa ba yun?
Espinosa, ayan, sila Dilimat, iba pang mga pinalaya nila mula sa kulungan, talagang kulang na lang latagan nila ng red carpet. Ito ba yung ano ninyo? Yun ba yung titiisin nyo na lang, mga kababayan? My goodness. Walang kwentang mamuhay dito sa bangag na administrasyon na ito. Ang dami, oh. Oh, tingnan mo ikaw, Fernandez. Oh, ano nangyayari diyan, oh? Matalik na kaibigan, ginaril, sinilid sa drum sa pagpupumilit na umutang sa suspect. Mga gantong balita, nakakalungkot. Ito na lang ba yung balitang mababasa mo ngayon? Nagugurguran, hinampas, ginaril, kinotsilyo at kung ano-ano pa. Wala kang makikitang progreso dito sa bangag na to kasi ang progreso nila Duterte, atakin ng Duterte, mabigay ng ayuda. Tell me, mga kababayan, ano ang progreso ng gobyernong ito? Ha? Ang progreso nila magnakaw sa DOH. Maghari-harian, pagtatanggalin ang mga direktor, ang mga kawawang mga workers dyan, nag-spend sila sa buong buhay nila, pinag-aglagaan nila yung karir na yan, may pumasok na mga bangag, ayaw lang sumunod dahil yung kanilang mga programa na it's been there for 20 years, 30 years, 10 years, or whatever, gustong baguhin at lagyan ng bagong Pilipinas, yung mukhang dapat bagong bangag. Dumamay ang mga jodik, sabi ni Minda Diaz. Marami ang mga tumitira ng asin. Yung mga pulboronic lord tumakbo for mayor, sabi ni Chay. Exactly, mga kababayan. Sabi ni Orchid Lily, agree, di agad mangyayari. May process pa yan at yung may mga criminal records na undocumented ang uunahin nila. Yeah, kaya doon sa mga Pilipino nandito sa Amerika, huwag kayong kabahan dyan sa deportation na yan. Hindi kayo madideport. Yang gusto lang magpa-deport sa inyo, yung mga bangag, kasi gusto niyang sumipsip kay Trump. Pero huwag kayong mag-alala. Makakarating lahat kay Lolo Trump ang pagiging addict ni bangag. Authenticated ba yan? At lahat ng mga pag-hire nila ng assassin sa laban sa akin at lahat ng mga kaputahan nila, i-report natin yan, lahat yan. Lahat ng mga kababuyan nila, mga kababayan, i-report natin. Tignan natin kapag nabasa ni Lolo Trump kung meron pang mukha si bangag na ipapakita dyan. Yeah, sabi ko, nantay ko lang mga USB natin. O-forward natin lahat. Lahat ng pwede natin pag-forwardan. Actually, meron na ako nakitang may nag-message sa akin kanina. Huwag natin pangalanan, baka harangin nila. Meron nang nag-send sa akin na pwedeng mag-link kay Lolo Trump. Okay, see? Nasa Mar-a-Lago siya. Okay? I-message ko siya mamaya. Anong oras na ba? Alas 6. Oo. I-message natin siya mamaya kung sasagot siya. Alright? So, binigay ito sa atin ng ating, basta may nagbigay sa ating information. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kaya kinakabahan na yung mga bangag na yan. Kaya gusto nilang ipa-deport kayo eh. Yes, i-report na natin yan, mga kapalangga. Isang malasaga, di ba, anti-Marcos yata. Ano yun? Palangga, hindi ko alam yun. Sabi ni Facebook user, si Dan Scorpion yata ito. Ba't ganyan? Ma'am, itemize kasi puro itim ang budhi. Correct. Puro itim ang budhi ng mga yan. Parang ganyan din po ginawa nila sa KOJC, yung mga inosente pinahirapan at nadamay para lumabas po si Pastor Kibuloy. Ngayon po, mga tao naman po ni Inday Sara. Sabi ni Gracia, Magigad, Miss Maharlika, hiyang ka ma-stress. Kasi lalo kang gumaganda, kaya lang, ang laki ng ingit sa'yo ni Lisa Tanas. Hindi naman ako nai-stress palangga. I'm just fighting for what is right. Yeah, even na binuboljak natin to mga to, ano pa rin tayo. Hindi din pilit, you know. I was born happy person, happy girl, 'di ba? Walang puwang yung mga stress na yan. Dahil kung nagpapa-apekto tayo sa mga stress na yan, baka 7 feet below the ground na ako ngayon. But yung stress na yan ay part yan ng buhay natin. It's up to you kung paano mo paano mo dalhin yung mga stress eklabush na yan sa buhay mo. Duterte, Superman codename. Ano to? Duterte, Superman codename sa DDS. Ano to?
Superman umano ang codename ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao Death Squad. Ito ang kinumpirma ni Sanson Buenaventura, retiradong pulis na naging driver bodyguard ni Duterte. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!